Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibin natin, nagkagulo na, matindi to. Torre at John Wick nag-away, SP Escudero pinaiyak si Senator Soto. Nako, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin pasadahan at bigyan ng reaksyon ang video ito. Eto, unahin po muna nating pasadahan ang mga nagtatrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. Aba, ito pong si Senator Tito Soto mga kababayan parang naimbyar na, sabi nga dito sa balita, no? Dahil po dito sa balitang ito. Okay? Ito po yung balita mga kababayan na kung saan nagtalaga na po ng new CA members. Ito po ang mga pangalan, no? Sabi po dito sa balita mula po sa Daily Tribune 36 minutes ago. Sabi po dito, look, Senate President Francis G. Escudero announced on Monday the election of nine senators as initial members of the Commission on Appointments for the 20th Congress. Elected were Senator Ronald Bato de la Rosa, J.B. Ejercito, Jinggoy Estrada, Bongo, Rodante Marcoleta, Senator Amy Marcos, Rafi Tulfo, Joel Villanueva, and Mark Villara. Sabi po yan ni Escudero. And the remaining members will be elected before the week ends. Yan mga kabayan. At yan nga, no, na-embier na nga. Ito po ang balita, na-embier na. At tinutulan ang komposisyon ng Commission on Appointments ni Soto. Nako, si Soto, pumiyok mga kabayan dito po sa naging desisyon ng Senate na kung saan wala man lang nakapasok sa kanila. wala pong dilaw, no? Basahin ko ulit bago natin i-play yung reaction ni Soto, basahin ko ulit. Wala pong dilawan na nakapasok. Wala si Risa Hontiveros, wala si Bam Aquino, wala rin si Kiko Pangilinan at wala si Tito Soto. Nako. Ito po, Bato. Bato de la Rosa, Ejercito, Jinggoy, Estrada, Bongo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Rafi Tulfo, Joel Villanueva, and Mark Villar. Yan mga kababayan. Ito naman pong naging reaksyon ni Senator Soto. Mr. President. The minority leader is recognized. Thank you, Mr. President. We were expecting at least some kind of cooperation or acknowledgement of the members of the minority before the majority leader all of a sudden stands up. The members of the majority have been talking to us. Nakikipag-usap. Kanina lang, kinausap kami ng President Pro Tem. Ngayon, biglang titindig itong majority leader na biglang he will be ramming down our throats. 10 members of the majority, all of a sudden. We're expecting more cooperation and more better treatment for the minority because we're trying to our best to treat you as well. Because we can make it harder for you if this is what you want. Kaya we were expecting, something better. Konting pakisamahan naman dito. It's been that way since before. Mukhang aping-api kayo ngayon Mukhang aping-api si Tito Soto ngayon Isa lang po ang nakikita ko dito. He is not comfortable, no? He is not comfortable sa posisyon niya ngayon. 'Di ba? Kasi gusto niya kasi maging Senate President. Kaya ito lang po nakikita ko. He is not comfortable sa treatment. Kaya nga 'di ba? Sabi niya, siya mismo nagsabi, hindi siya ayaw nila ng ganitong treatment sa kanila. Parang gusto nyo, kayo na lang ang majority. Sige, kayo na lang ang majority, Tito Soto. Naging Senate President ka lang, ayaw mo na ng ganyang treatment. Ano ka ba? Pero kung ganyan ang gagawin natin, kasi the other members of the
the majority should know that ano lang to eh. It's a matter of party representation eh. And if we do that, if you do we follow the party representation, simpleng-simple. 6 NPCs, 3 upo, they decide sino 3. Oh, 2 po ang 5 ang Nationalista Party, 2.5. So may bakanting 0.5. Yung PDP laban 1 and 3. So 1.5. May isa at may bakanting 0.5. So pag pinagsama mo yun, 6 or 5. Ano, 6. And merong isang 0.5. And then there are 10 members who are either single members of the party or Muntik pang single mom yun eh. Di ba? Single mom, members pa. Soto, are independent. And in that case, 10 of them, 5 of them sits in the CA dapat. Yun ang dapat formula. Ganun lang kasimple dapat sana yung formula, Mr. President. Eh kung hindi naman, andun yung alternative formula which is majority-minority, okay. Pero we were expecting, the simple respect to the members of the minority. so yan mga kabayan, yan, iyak na si Soto. Wala kasing nakapasok sa kanila. Dito po sa first batch ng mga members ng Commission on Appointments dyan po sa 20th Congress sa Senado, mga kabayan. No? Panapanahon lang yan, Soto. Panapanahon lang yan. Kung noon panahon mo, ngayon naman ay panahon nila. Diba? And you have to respect. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At ito, pasadahan po natin ito. Ito po yung ginisa ha. Ito po yung hindi ito gulay. Hindi ito gulay, mga kabayan. Ito po yung ginisa ni Representative Toby Chanco. Ito po si yan mas bida mukha ni Kong kaysa proyekto. Nako po. Yan sabi po dito ni Ma'am Sasot or Sasa. This billboard is so correct. It correctly informs the public kung kanino napupunta ang buwis nila. Yun palang ibig sabihin nito, mga kababayan. Ngayon hindi na kayo magtataka. Okay? Ngayon alam na po natin kung bakit pala pinopost nila every project nakabalandra yung kanilang mga pagmumuka para pala malaman ng taong bayan na sa kanila napupunta yung pera. Nako. Kaya pala mga palpak na mga flood control project, mayroon mga ganyan di ba? Construction of for example ganito, bypass road. Yan Tapos pagmumukha niya yung nakalagay dyan. Ganun pala yun. Thank you Ma'am Sais Rogando Sasot sa sinabi mong ito. Yun pala ang ibig sabihin nito. Sa kanila napupunta yung pera o yung tax, yung buwis natin sa kanila napupunta. Kaya pala pagmumukha nilang nakalagay dyan. Hindi gaya po ng hindi po gaya ng panahon ni former President Duterte na nakalagay po this project ay proyekto ng sambayanang Pilipino. Ganon, di ba? Ngayon, pamumukha nila si Swansing, okay? Ito po yung ginisa ni tinanong po kahapon, ni Representative Toby Chanco. Patungkol po doon po sa small committee na hindi niya po masagot-sagot. Okay. Ano po ang inyong reaction dyan? At eto pa, pasalahan po natin si Gadon. Okay, nabuhay na naman po si Gadon. At sabi po dito ni Gadon Gadon naniniwalang dapat pa rin pondohan ang AKAP. Why deprive them of help? Naku naman si Gadon. Pera mo ba yan? Bilyones po ang AKAP Gadon Hindi po yan 100,000, hindi po yan 1,000 lang. Billions po ang AKAP. Okay? Tapos sasabihin mo, punduhan yung AKAP kasi malaki ang parang pinagkakaitan sila ng tulong, maituturing ba? Siyempre, maituturing nating tulong ang AKAP, but kung
sustainability po ang pag-uusapan at pagiging progressive, empowerment. There is no such empowerment sa AKAP kasi pipila ka lang naman dyan. Ano ang natutunan mo? Natuto kang pumila. Sa bagay, mahirap din ang pumila pag mahaba ang pila, di ba? Patience, di ba? Yan, may pasensya din yung kagamit dyan. Pero what I'm trying to point out mga kababayan, this is not a small amount of money, no? Nasasabihin mong dapat poundohan yan. Ang tanong ko nga dito kay Gadon pera mo ba yan? Kung pera mo kayang iayuda, ha? Tanungin nyo muna yung taong bayan kung gusto ba nilang iayuda yung pinaghirapan nilang buwis, di ba? Ang problema dyan, okay sana yung AKAP mga kababayan kung hindi pinipili, di ba? Ang hirap nito, yung iba doble-doble, triple, pero yung ibang pamilya ni isang kusing wala man lang nakuha. So, talagang tama ka, no? Tama ka Gadon. Dinideprive ninyo yung pagtulong sa kanila, no? Yan ang totoo. Anyway, wag na nga natin pag-usapan si Gadon. Mukhang mabobobo tayo dito kay Gadon no? Anyway, ito pa. Pasadahan din po natin si Tore. Binira na naman ni Tore ang mga DDS vloggers. Tore binira DDS vloggers trolls sa pagpapakalat ng fake news. Nako. Sabi po dito ni Tore, wala na talagang magawa. Ito lang ang kanilang ginagawa. Pasamahin ang ating bansa na para bang napakagulo natin na hindi naman totoo. Yan kaya tumigil-tigil na yung mga DDS trolls na yan. Sigurado ka ba? Yun yung tanong ko Sigurado ka bang DDS trolls ang mga yan or DDS vloggers? Sabi niya dito, kaya tumigil na yung mga DDS trolls na yan. Wala nang maiba tong issue sa ating gobyerno. Gagawa-gawa lang ng mga kwento. Gawa-gawa lang daw mga kababayan. Pero ito, nagbigay po ang isang DDS vloggers mga kababayan or DDS vlogger ng data. Pakicheck nga nito, Tore, kung totoo nga ito. Baka kasi ikaw ang nagpapakalat ng fake news, no? At hindi po itong mga vloggers na ito na tinatawag mong trolls, di ba? Sabi po dito ni Ma'am Jody Bebre, mga kababayan, ito po yung sa Forbes rank, no? Forbes ranks Manila as the 5th riskiest city in the world for tourist. Pakicheck ha, Teore. Hindi po DDS ang nagsabi nito. Sinishare lang po ng DDS para marami po ang makapanood at para marami po ang ma-inform that you are lying, no? Yung sinasabi nilang peaceful po ang Pilipinas. Nako, eto. Forbes advisor gave Manila score of 9 for crime risk, 5 for personal security risk, 7 for health security risk, 9 for infrastructure risk, 12 for digital security risk. Manila received total score of 91.949 out of 100. Hindi mga DDS po ang nagsabi niyan ayon po dito kay Ma'am Jody Bebre. Bakit hindi na lang ni 100% ito? 91.49 na Malapit na maging perfect score ito. Buti sana kung magandang pinag-uusapan dito puro risky no? Sino ngayon ang nagsisinungaling, Tore? Ba? You can check this information if you want. Ito yan paka-check na lang kung ayaw mong maniwala. Anyway, ito pa si President Bongbong Marcos Jr. may panawagan po sa mga doktor at nurses. Sabi po dito, PBBM nanawagan sa mga nurse at doktor na wag nang umalis ng bansa. We are encouraging them to stay, nurse and doctors. And Filipino naman yan. Of course, they want to help their own people. Nako mga kababayan. Eto President Bongbong Marcos Jr. Okay. Sa laki po ng gastos ng pag-aaral ng medisina,
and nursing, mga kaubayan. Tapos, same effort, same job description, no? Nurse and doctors, pero napakalaki po ng agwat ng kanilang sahod. Do you understand? No? Naiintindihan mo ba yon? For example, ako, for example, doktor or nurse. Parehas lang naman ang trabaho ko dito sa Pilipinas. No? Parehas lang naman ang trabaho ko dito sa Pilipinas. Ang laki-laki ng ginastos para lang ako makapagtapos. Diba? Then there is an opportunity to earn more money, no? Na ipapakain, na isusustento sa pamilya. Bakit ko naman pipiliin ang Pilipinas? Diba? Oo, Pilipino ako. Pero may pangangailangan din tayo. Diba? O, sige nga. Sige nga, kung itong mga doktor na ito, itong mga nurses na ito, nag-aral ba ito para maging free lang yung kanilang serbisyo? Hindi. Nag-aral yan para sa pera. Of course. All of us. No? Kasi nga, diba, get good grades and after get good job, no? O, paano ka naman magkakaroon ng good job kung hindi good ang salary? Taasan nyo. Yan ang problema. Yan po ang solusyon, no? If you really want to stay, if you really want them to stay dito sa Pilipinas, taasan nyo po ang kanilang mga sahod. Pantayan nyo yung kinikita nila sa abroad para hindi na po sila, no, mapumunta pa sa ibang bansa. Yun lang yun mga kaubayan. Hindi yung you're just giving them an option pero wala ka namang ibinibigay na condition, di ba? Mahirap din. Mahirap din kung puro makabayan, no? Makabayan lang. Walang makabayad. I mean, all of us, no, mahal natin ang Pilipinas, pero paano mo mamahalin ang Pilipinas kung ang sarili mo nga hindi mo kayang alagaan? You know, I mean, masustentuhan, di ba? How can you help others kung ikaw nga yung sarili mo, di ba? Kailangan pang tulungan. O kailangan mo munang maka-establish. Oo nga yung ibang mga doktor pumupunta muna sa ibang bansa and they work really, really hard. Ang nurses natin. Tapos pag naka-ipon na sila, bumabalik sila sa Pilipinas and dito na po sila nag-continue ng kanilang profession. Diba? Ibig sabihin mga kabayan, kailangan nila munang makapundar. Pero paano ka makakapundar kung dito ka lang sa Pilipinas? Napakababa ng sweldo. Oh. So yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion dito kay President Bongbong Marcos Jr., okay? Dapat bigyan nila talaga ng high salary yung ating mga doctor and nurses, okay? O ito mga karibin natin, pasadahan po natin ito. Bangayan within PNP and DILG Secretary John Vic Rimulya. Ito na po. Kitang-kita na po natin ngayon no, yung turf war sa pagitan po ng DILG na siya din po chief ng Napolcom at saka nitong PNP chief. Dati po wala po tayong naririnig yung mga dating DILG at dating PNP, no? Halos ano yan yung parang yung DILG halos at PNP halos hindi nagsasagutan yan kasi sa katotohanan po under ng DILG yung PNP, di ba? Kaya nga mga kabayan, whatever the decision of Secretary of DILG, no? Yun siya nansundin ni Tore, mga kabayan. Kasi yan po yung hierarchy ng ng PNP, no? The President, the DILG, tapos dito na PNP at iba pa. So para kasing ang lumalabas dito mga kabayan, mas mataas pa si PNP Chief Tore sa DILG Secretary. Ano talaga, very strong talaga itong si Tore mga kabayan, no? Very, very strong. Pero ngayon lang po medyo mabigat to kasi masyadong sikat si Tore. Masyado rin naman, yun po ang maganda. Lagi pong align. No? Kaya wala tayong ganong naririnig. Magka-align po lagi yung DILG tsaka PNP.
first time po naganap na sabagay nakaraan po DILG tsaka PNP chief. Parang parehas silang may kaya magkakaisa talaga kasi pareho silang medyo alam niyo na. Wala akong sinasabi ha. Napupunan lang natin ha. Kaya baka pero kahit po yung mga nakunang PNP. Kadalasan po mas sikat po yung PNP chief, di ba? Kasi lahat ng tao kilalang PNP chief eh. Nung nakaraan naman, hindi niyo naman kilala yung DILG. Kasi Abalos ba? Alam niyo na kung bakit magkatyoka sila ni Marbil. Di ba? Okay, anyways, ngayon po, nagsimula yan, tingin ko, yung kantsawan na bulldog. Bulldog ba o pitbull? Yun sabi ni, parang inaasar si Torre. Mukhang si Torre kasi, seryoso sa mga ginagawa. No? Mukhang seryoso si Torre sa kanyang mga pag nakatasan siya na gawin. Saka nakita ko yan dati, parang yung hearing, natatandaan yung hearing ni Amy Marcos tungkol sa pagkakadakip kay Tatay Digong. Parang ang nakita ko puro na balak nilang gawin si Torre na na siya hanggang kay Torre na lang, ako ini Torre lahat, parang fall guy nila. Pero hindi po naganap eh. Masyado na lang, sa tingin ko lang hindi naman sila aamin pare-pareho, pero ang tingin ko, parang ganun yung ganun yung datingan ni Lucky Torre na gagawin nilang siya aako lahat. Nasa Yan mga kababayan, ano pong inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.